Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay at nandito na nga po tayo sa kinagigiliwang segment ng ating mga barangay officials, ang Usapang Politika. Ngayong araw dahil malapit na po ang eleksyon, pag-uusapan po natin kung ano-ano ang mga dapat po ninyong iwasan kung kayo po ay nakaupo o ang mga dapat po ninyong galaw para mapaganda ang inyong paglilingkod sa bayan. Disclaimer lamang po mga kabarangay, ang amin pong binabanggit ay purely advice lamang at ito ay binibigkas mula sa aming eksperyensa at hindi ito ang batas. Especially iba't iba po ang ugali ng tao at iba't iba ang barangay sa probinsya at ang mga barangay po sa NCR. Ayan, maraming salamat sa iyong disclaimer. Kasi kung maalala nyo noon, kasi malapit na mag-local elections ngayon at maraming tatakbong kagawad para maging konsehal o kaya kapitan para maging konsehal, vice mayor o mayor. Napag-usapan din natin na kung sila tatakbo, sino bang YC, mga ganyan. Pwede nyo balikan yun. Pero ang punto natin dito, usapang politika, ano ba ang gagawin mo kung halimbawa ikaw ay tatakbo? At yung lang huwag mong gagawin. Kasi ito yung na-experience ko, na sinabi ko noon na magkakaroon tayong segment na ito yung mga pinagsisiyan kong ginawa ko. At kung maibabalik ko lang, hindi ko to ginawa. Opo. At Kags Butch, napag-usapan nga po natin, although hindi pa po tayo sigurado kung talagang matutuloy po ang ating BSKE next year, pero as of now, magkakaroon po tayo ng local and national elections. As of now po, Kags Butch, next year. So paano po ang magiging kilos at kung paano po ba ang dapat gagawin ng atin pong mga barangay officials ngayong darating po ng mga election? Yan. Kasi kahit hindi matuloy yung barangay elections next year, tuloy naman yung local. So pwede naman kayong tumakbo mga barangay officials, di ba? So nung nangyari sa akin ito noon, tumakbo ako ng 2010, tagal na. ng konsehal. So ito ang mga pagkakamali ko na sana hindi ninyo maulit. Okay? Sana pagpulutan ninyo. Although, I agree with SK Mai. Iba't iba tayong ugali, iba't iba ugali ng ating constituents, at iba't iba tayong bayan. Okay? So, iba sa probinsya, iba rin sa NCR. Pero generally, ito dapat iwasan ninyo. Okay? Kung kayo, number one, ay magdidesisyon na tatakbo, meron akong kodigo ulit, ha? Huwag niyong pilitin kung hindi kayo handa. Paano ko sasabihin na hindi kayo handa? Bilangin niyo ulit kung sino mga nakaupo sa konseho. O kaya kung makasikip ang laban. Kung sa tingin niyong isang posisyon lang o dalawa lang posisyon ang pinaglalabanan ninyo, at may mga re-electionists na nakaupo, at merong mga former konsehal o former vice mayor o mayor na tumatakbo ulit, magkakalaban sila ng former at saka mga re-electionists, talo ka na. Kasi mahirap kalabanin yung mga yon. Especially kung hindi ka kilala. Okay. Nung tumakbo ako, ang pinaka number 2 na kamalian ko nung tumatakbo ako, kasi nung 2007, 8 months yata kaming nangampanya ni Joy Marquez. Meron ko si Joy Marquez. Doon sa 7-8 months naming pagkakampanya, masyado ang kumpiyansa sa sarili kong barangay. We have 8 barangays sa isang distrito. Second district po tayo. 8 barangays. Barangay Don Bosco po ako. Masyado ako nagkumpiyansa sa sarili kong barangay. Hindi ako nangampanya doon. Akala ko, matik, na ako'y susuportahan ng sarili kong mga taga-barangay. Hindi ako nangampanya. Nag-declare lang ako na tumatakbo ako na konsehal. At medyo konti lang ang aking mga tarpaulin doon sa sarili kong barangay na dapat inalagaan ko. Akalain mo, muntik pa ako natalo doon. Panghuli pa ako doon sa barangay na yun. Panghuli ako sa mga nanalo, 1 to 8, number 8 yata ako. Pero malapit na malapit sa akin number 8. Ibig sabihin parang talo na. Natalo ako sa sarili kong barangay. Kasi hindi ko inalagaan ang sarili kong barangay.
speaking of yung TARPs na minention ko kanina, dahil nga hindi ako handa, isa sa mga paghahanda, pera, kinakailangan, meron kang financial capabilities na bumili ng mga tarpaulin, mga ganyan, para ikaw yung makasabay. Ang maling-maling diskarte ko nung time na yon, dahil nga, ano ba yung standard size 2x3? Opo. 2x3, 2x4, whatever, no? Basta ganyang kalaki yan. Dahil nga wala akong pera, ang ginawa ko, dinivide ko ng 3 yun. So, maliliit yung mga tarpaulin ko. Para lang dumami. Kasi hindi ko kayang magpagawa ng marami mga malalaki. So, ano nangyari sa akin? Dinikit sa mga kalabang ko na mga nakaupo at saka yung mga bumabalik ng mga konsehal, nagmukha akong kawawa. Nagmukha akong tanga. Dahil lit-lit, nakaisa-isa lang yung tarpaulin ko doon, may maidikit lang, hindi napapansin. Wala rin, parang hindi rin ako tumatakbo. Dapat, kung sasabay ka, sumabay ka na all the way, including sa TARPs. Hindi ko siya sabing gastusan na kasi kaya nga tayo nag-i-strategize na wala tayong lahat pera. Pero including sa mga materyales na kailangan sumabay ka. Oops, hindi pa natin alam, mas kay Mike, kung anong pag-i-strictuhan ng COMELEC ngayon. Opo. Dahil supposed to be partisan political activity to, hindi to non-partisan. So, maaaring baka pwede na yung mga Meron pong t-shirts. mga Yung bagong, mga, opo. matagal pa yan. Magandang usapan niya in the next few months. Okay. So, yun nga, dahil nga wala akong pera, at ito pa, yung ibang kamag-anak ko nakaupo sa konseho, aminin ko sa inyo. Tita ko nakaupo. So nakikita niya yung mga tarpaulin ko na maliliit at wala akong t-shirt man lang, mag-isa ako nangangampanya, wala man lang ako supporters. Parang hindi ako nangangampanya, parang bang saling pusa, no? Kasi hindi pa ako umiikot, bigla na lang ako tumakbo eh. Maling-mali talaga yung desisyon ko. Alam mo, akalain nyo na naawa ako sa sarili ko, pero minahal ko talaga yung tita ko na yun na nakaupo. Binigyan na niya ako ng pera. Kawawa ka naman. Kumuha ka ng supporters mo, tsaka ano. Siya na nagbigay. Ganun ako, alam ko na matatalo na ako. Ganun ako, imbis na mainis siya at kinalaban ko yung partido nila, naawa pa sa akin. Alam niyang hindi talaga ako mananalo. And she was a veteran politician. So, salamat. Tita Baby, kung saan ka man naroon, maraming salamat sa iyo. Hindi mo ako binastos at thank you very much. So alam ko na agad na kung ginaganon ka ng iyong kalaban at yung kamag-anak mo naawa sa iyo, wala ka talagang pahihinatnan sa politika, especially kung tumatakbo ka sa bayan. So ito, mali rin to. Ito, isa sa mga pinaka-mali. 1 month to go, kasi 7 months nga kami nangangampanya. 1 month to go, nagsosolo na ako. Kasi hindi na ako mapakali at gigil na ako masyado na baka may pag-asa pa. Hindi ko na hinintay yung mga kakampi ko. Nagsolo-solo na ako. Na mali ang ginawa ko. Alam mo bakit? Wala nakakakilala sa akin sa isang lugar. Pupunta ako ng 4th Estate, pupunta ako ng BF, pupunta ako ng Massville, ganito, mga malalaking mga squatteran yan. Nandyan lahat ng boto. Aba, nangangamay ako, wala na napansin, hindi rin ako maalala. Bakit? Kasi wala akong mayor eh. Akala nila independent pa ako kasi nagsusulo ako. Iba pag nangangampanya ka ng konsehal kasama mo mayor mo. Kasi sabi ko nga lagi, ang unang papansinin dyan yung mayor. At pag malakas yung mayor mo, o kahit na mahina, pag abot ng poletas na ganon, naandun yung pangalan mo at sinabi mo, binigas mo yung pangalan mo sabay kamay, yun baka pwede ka pang maalala. Pero yung solo-solo mo, malaking bayan, konsehal ang tinatakbo mo, vice mayor o mayor, hindi ka uubra. Dahil walang sumusuporta sa iyong sangay. Wala kang ulo. So, yun ang masasabi ko sa inyo. Marami pa at iniipon ko lang. Dahil in the next few months, palapit na palapit yung filing ng COC ng local. Maaalala ko po lahat. Pero dahil nga, ito yung season ng nagpapakilala na, ano yun? Nakikita mo na happy graduation sa mga graduates. Nakikita mo na yung mga konsehal. Sina mayor, bumabati na mamaya, kahit ng happy birthday. Basta lahat, pabatiin kayo niyan. Malapit na ang politika. Kaya yan ang mga iiwasan nyo kapag kayo ay tatakbo ngayong eleksyon. Huwag nyo gagawin yung mga ginawa ni Butch Serrano. Kags Butch, sa mga nakwento po ninyong experience po ninyo, no? Kitang-kita po talaga natin na ang pagtakbo po for public office ay hindi lamang po basta-basta. Marami po talagang strategiya na dapat po ay pinag-iisipan ng mabuti bago po tumakbo. Naalala ko lamang po at matanong ko lamang po sa inyo, sir, na
na-experience nyo na din po ba yung may marami lamang pong nag-udyok sa inyo na tumakbo, kaya lamang po kayo nahikayat na tumakbo at hindi nyo po agad napag-isipan kung ano po yung strategy na gagawin ninyo sa pagkandidato? Yun na nga eh. Wala nga nang hikayat eh. Bigla na ako tumakbo. Dahil gusto ko maging konsyal. Pangarap ko yun eh. Pagka wala kang following at wala naghihikayat, wala kang mga leaders, may groundswell, wala ka, pangalan mo hindi na maalala, huwag ka muna tumakbo. Magpakilala ka na muna para lang balang araw may manghikayat sa'yo. Wala nang hihikayat eh. Pinilit ko talaga yung sitwasyon. Kaya maling-mali talaga yun. Kung gano'n, wag na muna. Hintayin nyo yung panahon ninyo. Hindi ko kasi panahon eh. Noong time na yun. Paano naman po, Kags Butch, kung nakaupo na po sila sa in office na po sila, ano po ang dapat po nilang maging kilos? Yan. Ito napakasela nito. Pero ito nangyari talaga sa akin. Pero sana pagpulutan ninyo ng aral. Kasi pag nakaupo ka na, whether dyan sa city, municipal, o dyan sa barangay, itong mga dapat ninyong maalala. Okay, number 1. Kung maibabalik ko lang, sana hindi ako nakipag-close sa aking mga kasamang kagawad or konsehal. Kasi pag nalaman nila ang buhay mo, dahil nga nasa politika kayo, gagamitin yung laban sa'yo balang araw. Even yung jokes, pag nagiinuman, kumpare, I love you, brother, mga ganyan. Nagkwento ka. Halimbawa, nagkaroon ka ng girlfriend doon or whatever, kung ano mang kwento mo. Yan fina-file ng mga magagaling na politika sa kanilang memory bank at nilalabas yan pagdating ng eleksyon, sisiraan ka na. Natotoo naman yung paninira nila. Nakwento mo eh. Kasi feeling close ka. Kung may babalik ko lang, sana naging mas professional ako. Meron akong reservations sa sarili ko. Boundaries po. May boundaries. Usap tayo tungkol sa bill mo. Usap tayo sa ordinansa mo. Usap tayo tungkol sa proyekto mo. Supportan kita, hindi kita bla bla bla. Pero hanggang dun lang. And then uwi na. Kasi pag nakipag-close ka, you know, yung sabi nila, closeness breeds contempt, familiarity breeds contempt. Tama yun. Kasi kung sila naman masyadong close sa'yo, naiinis ka na rin. Ang politika masyadong makompetensya para sabihin ninyong brothers or sisters kayo. Kasi magiging magkalaban ulit kayo in the next 3 years. So hindi mo pwedeng sabihin na brother and sister, magkatunggali talaga kayo. Pero pwede kayo maging magkakampi habang nagsisilbi kayo. Walang masama doon. Be professional. Hindi ko siya sabi mag-isnabang kayo. Basta be professional lagi. Kaya nga, yun nga, number 1 na natutunan ko. Nasaktan ako doon. Kasi pati yung mga jokes lang eh. Ginawang issue ng kampanya eh. Nasaktan ako doon. Pero kung hindi naman natin ginagawa sa kapwa, hindi mo masasabi yung kapwa mo gagawin sa'yo, yun ang hindi mo masasabi sa politika. So, one of life hindi lang political lesson sa atin po yun. Second, yung mga tinulungan ko, ang dami kong natulungan na, pumutok talaga yung pangalan natin. Sana hindi ko na lang fi-Facebook. Yan ha. Ito, marami talagang nagfe-Facebook yung tulong. Halimbawa, tumulong ka sa barangay, trabaho mo naman, fi-Facebook mo. Tumulong ka, nagpa-feeding program ka, fi-Facebook mo. Namigay ka ng ganito, fi-Facebook mo. Nung kinakailangan ng mga pagkain nung time nung bigay ng ayuda, lahat na lang naka-Facebook yung tulong. Well, for one thing, ang maganda dyan, kasi nare-record ng mga taong bayan na kumikilos ka, pero nare-record yan ng mga kalaban mo sa politika. Anong ibig kong sabihin? Pag ikaw nag-Facebook at sinabi na ng taong bayan at magsasita ang taong bayan sa'yo na ikaw na maging kapitan namin o tumakbo ka ng mayor o ano, ang unang masasagasaan mo dyan, yung kapitan mo o yung mayor mo. Ang unang magtatampo sa'yo, yung kapitan mo at saka mayor mo. At pag pinagpatuloy mo pa yan, lahat na lamang ng gawin mo, kinoconsider na suntok galing sa'yo ng mayor at kapitan mo. Dahil ang politika, sabi ko, kompetensya, seloso ang mayor at ang kapitan. At lalong-lalo na pag sinasabi sa kanila ng mga taong bayan na si Butch nanggaling doon, si SK May nanggaling doon, namigay, ang daming naitulong, o bla bla bla.
unang masasaktan dyan yung kapitan. Akala, tatakbo. Sasabihin ng mga tao, nako, kinakalaban na ho kayo niyan. Kahit na wala kang intensyon. Opo. So, no good deed goes unpunished. Wag na lang. Alam niyo kung bakit? Kasi pinoproteksyonan niyo ang sarili niyo. Pagdating ng eleksyon, in 3 years' time, maaalala naman yung ginawa niyong tulong ng taong bayan. Hindi rin kayo maapi. Mananalo pa rin kayo. Kasi alam ng taong bayan niya. Pero pag pinag-initan ka ng the powers that be, yung mga mas mataas sa'yo, baka pwede ka may laglag. Next time, wala ka na sa team. O pinagpaplanuhan ka na. Ang politika ganito. Pag may plano kang lumaban, wag mo ipakita yung suntok mo. O wag mo pakitang malakas ka. Pakita mo lagi mahina ka. And quiet ka lang. Yan ang walang magtuturo sa inyo. Pero kung wala kang plano ring tumakbo at gusto mo lang magsilbi, di tumahimik ka na lang. Wala ka pang kaaway. Hahangaan ka pa ng mga tao. Kaya yung FB na yan nakakasira sa politiko. At doon mo makikita, bakit si Congressman, si Mayor hindi nagpapakita na hindi na kinakailangan. Dahil nga nakatago yung suntok nila. At pag nakita sa FB yung mga nakasama mo, mga tumutulong sa'yo, mga leaders mo, kakainin nila yan. Kukunin nila yan isa-isa. Yun ang mahirap pag FB ka ng FB. Maingay ka. Ayun, ang aking mga natutunan. Opo, maraming salamat, Kags Butch. At panghuli na lang po, ito naman po, paano po ang magiging kilos po nila ngayong termino po nila? Ito ang pinakamasakit na naging rason kung bakit ako umalis sa politika. Hindi dahil sa mga kalaban, hindi dahil sa politika mismo. Mahal ko politika, kaya ko dyan. Kinaya ko yan. Nagtatatalo ako, kinaya kong manalo. Nanalo din ako na nanalo. So, even though wala tayong pera, kinaya natin yan. Pero ang problema, because of passion, masyado kong gigil na ibigay sa tao lahat. Ang sarili ko, nakalimutan ko ang sarili ko. Ibinigay ko lahat. Wala na akong oras sa pamilya. Wala na akong oras na ibigay ko lahat pera. Anong kailangan mo? Na ibigay ko lahat ng oras ko. Recognition day ng mga ibang bata. Recognition day ng anak ko na una pa yung ibang bata. In other words, sumobra ang pagmamahal sa taong bayan. Na mali sapagkat ang magsasuffer dyan, pamilya mo. Although naiintindihan ka ng mga anak mo, at naiintindihan ka ng pamilya mo, hindi mo na maibabalik ang panahon na nawala. Kaya, sa sobrang galing mo sa taong bayan, kung i-measure mo sarili mo, hindi ka magaling na pamilyadong tao. So, anong achievement mo dun? Kung mawawalan ka ng pamilya o mawawalan ka ng oras, na dapat pinakita mo yung pagmamahal mo sa oras na yun na kinakailangan ka ng pamilya mo. So kung may babalik ko lang, sana nagtrabaho ako siguro. Kaya kong ang trabaho ng kagawad muna ha. Kapitan 24 hours yan. Bigay nyo sarili nyo. Kasi nagkapitan kayo. Iba-iba yan. Ibang mayor, binibigay talaga ang sarili sa bayan. Ayan yan. That is the sacrifice you'll have to pay para maging mayor at kapitan at congressman. Yan ang inyong sacrifice, ang inyong personal life. Pero kagawad, konsehal, vice mayor, hindi. Meron ka pang pamilya. Hindi mo masasabi kung magiging mayor ka eh. Bakit? So kung kagawad ka, konsehal, magpasa ka ng batas. And then other than that, bumalik ka sa pamilya mo o kaya mag-sideline ka magtrabaho para hindi mo nauubos yung pera mo sa taong bayan at meron ka para pang sarili mo at para sa pang-t-shirt o pang tuition ng mga anak mo, hindi ka nauubusan. Hindi kagaya ko, umuutang pa ako sa nanay ko. So ganun ho yung nangyayari. So wag niyong kalilimutan ng pamilya ninyo at wag kayong mambababae. Dahil ako hindi kasi marami crush sa akin. Hindi, joke lang. Maraming salamat. Sensya na kayo. Pero nagpakatotoo ako. Opo. Hindi magandang pinakinggan yun, di ba? Pero nagpakatotoo ako. Na sana relax lang kayo pag nakaupo kayo. Huwag kayong masyadong Kasi 10 tama mo, 1 mali mo sa taong bayan, wala ka na eh. Pero 10 mali mo, 1 pagtama mo, alam mo sa pamilya mo, kahit 100 times ka magkamali, i-accept ka nila. And pagtapos mo ng posisyon, dahil lahat tayo bumababa, pamilya mo pa rin ang kakaharapin mo. So,
love is more important than politics. Wow naman, Kags Butch. Maraming salamat po. At sana po mga kabarangay, marami po kayong natutunan mula po sa mga shinare po ni Kags Butch na experience po niya at ma-apply din po nila ito sa kanilang pong buhay politika. Kags, bago po tayo magtapos sa ating pong episode ngayong araw, meron pa po ba kayong mga panghuling mensahe para po sa ating mga kabarangay? Wala naman. Tayo na ikiramay lang kay Kagawad Marie. At mamaya, sana makadalaw kami dyan na Kags Marie. Hintay mo kami. Opo. Maraming salamat po at maraming salamat po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli po, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay